Isang maulang umaga mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update sa minomonitor natin na si Bagyong Krising na may international name na Wipa. Itong Wipa ay galing sa Thailand na usually pinapangalan sa mga babaeng Thai. Base sa ating latest satellite image, by the way, kaninang alas 8 ng umaga ay mas nag-intensify pa dahil nasa katubigan na itong si Bagyong Krising, nag-intensify ito from tropical storm to severe tropical storm. Pero dahil malayo na siya sa ating bansa, ay wala na tayong itataas na signal number 3. At mananatiling signal number 2, yung pinakamataas natin na issuance. At kaninang 11 ng umaga, itong satellite image natin kasi ay 10 a.m. Pero kaninang 11 ng umaga, ay totally lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa kaninang alas 10 ay nasa 235 km ito west ng Itbayat, Batanes, at may lakas ng hangin malapit sa sentro na 100 kilometers per hour at pagbugso o biglaang paglakas ng hangin na 125 kilometers per hour. Ito ay nagmo-move west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ay may kabilisan at kapag less than 10 kilometers per hour yung movement nitong bagyo, yun po yung kinoconsider natin na mabagal na movement ng bagyo. Pero hindi po ibig sabihin na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Bagyong Krising ay wala na itong magiging epekto sa ating bansa. Actually, yung extension ng mga kaulapan na associated dito kay Bagyong Krising ay nagdadala pa rin ng mga pag-ulan. At ganun din, ang dahilan kaya meron pa rin tayo nakataas na mga signal number 2 and 1. Pero mas nabawasan ito. Also, yung influensya nitong southwest monsoon ay nagpapatuloy. Kahit napalayo na ito sa ating bansa, mananatili yung influensya ng hanging habagat at ito ay magdadala pa rin ng kaulapan at mga pag-ulan. Kasama dyan yung Metro Manila, yung western part ng Central Luzon, western part ng Southern Luzon, western part ng Visayas at Mindanao. Base sa ating tropical cyclone warning signal, nakataas pa rin sa signal number 2 yung northwestern part ng Babuyan Islands at ganun din yung northwestern part ng Ilocos Norte. At signal number 1 naman dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte at natitirang bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 1 din dito sa probinsya ng Apayao, Cagayan, Kalinga, Abra, Ilocos Sur at northern part ng probinsya ng La Union. Base dito sa ating forecast track, nitong nilabas natin na bulletin, Tropical Cyclone Bulletin kaninang alas 11 ng umaga, ito ay babaybayin niya itong karagatan dito sa pagitan ng Philippines at China at pupunta ito sa Southern China. At mag-i-intensify pa ito from severe tropical storm papunta sa typhoon and eventually ay hihina na ito at babalik sa severe tropical storm, papalayo na sa ating bansa. Ito po yung iso-hyatal map natin or analysis. Ito yung mapa ng mga pag-ulan na naranasan natin kahapon base sa mga synoptic station or mga stations natin sa Pag-asa. Kung mapapansin natin, yung mga pula, yan po yung mga lugar na kung saan torrential rainfall yung ating naranasan, about 200 millimeters. At yung orange naman, yan yung mga lugar na kung saan nakaranas tayo ng intense rainfall, about 100 millimeters. At pababa po yung value niya. Ang reason po kaya natin ito pinapakita ay para malaman ng ating mga kababayan. Ito yung mga lugar na mas inulan kahapon. At kapag magpapatuloy yung mga pag-ulan, mas mataas yung tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At pinag-iingat natin yung mga kababayan natin, lalo na dito sa northwestern part ng Luzon. Also, dahil sa habagat, meron ding matataas na rainfall na na-observe tayo dito sa Occidental Mindoro at ganun din dito sa Coron, Palawan. At dahil bukod doon sa epekto ng lakas ng hangin na dala ng Bagyong Krising, meron ding lakas ng hangin na associated dito sa habagat. At dahil sa habagat, makakaranas din ng mga pagbugso ng hangin na about 70 kilometers per hour dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, yung buong Visayas po yan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Benguet, Abra, Zamboanga del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Surigao del Norte, at Dinagat Islands. Bukas ay makakaranas din tayo ng mga pabugso-bugso na hangin dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, at Zamboanga del Norte. Sa Monday ay mananatili itong impluensya ng southwest monsoon. Kaya makakaranas din tayo ng mga pagbugso ng hangin dito sa Metro Manila,
Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at sa buong Visayas. At bukod po sa impluensya ng hangin na dinala ng Bagyong Krising at ng Southwest Monsoon, dito naman tayo sa mga pag-ulan na ating inaasahan. Maaari pa rin makaranas ng 200 or above na rainfall yung mga probinsya natin dito sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, at Ilocos Sur. Ibig sabihin, kapag 200 and above, widespread floodings ang maaari nitong maidulot. Kaya pinag-iingat natin yung ating mga kababayan dito sa northwestern part ng Luzon. Dito naman sa mga nakataas ng orange, ito yung 100 to 200 millimeters na inaasahan natin na pag-ulan. Ito, by the way, ay sa loob ng 24 hours. Itong orange, multiple floodings naman ang posible. At dito naman sa nakataas na yellow, ito yung 50 to 100 millimeters na pag-ulan. Ito naman yung dito sa mga value na ito, posible yung mga localized floodings. Halimbawa, sa mga daanan na mga specific area, magkakaroon tayo ng pagbaha sa specific roads. Halimbawa, pansamantalang hindi natin madadaanan doon. At locally po ito, mga specific na mga bayan lang. As compared doon sa 200 to 200 and yung sa torrential rainfall. Dito naman, para bukas ng tanghali hanggang sa Monday ng tanghali sa July 2021, maasahan din natin na posible yung 100 to 200 na mga pag-ulan dito sa Zambales, sa Bataan at Occidental Mindoro. Associated yan dito sa hanging habagat. At 50 to 100 naman dito sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, ganoon din dito sa Oriental Mindoro, sa Romblon, sa Aklan, sa Antique, at sa Palawan. Para naman sa Monday ng tanghali hanggang sa Tuesday ng tanghali, meron pa rin tayong inaasahan na impluensya nitong Southwest Monsoon. Dito sa Zambales at sa Bataan, kasama yung Occidental Mindoro, 50 to 100 millimeters din yung ating inaasahan. Also, sa natitirang bahagi, asahan natin, lalo na sa western part ng ating bansa, kasama yung Metro Manila, asahan natin na mag-persist itong hanging habagat. Kaya magiging maulap pa rin ang ating kalangitan, pero mababawasan na yung mga pag-ulan. At by Sunday onwards ay nakikita natin na unti-unti nating mararanasan yung improved weather conditions. Meron din tayong nakataas na gale warning. Ito yung babala na may kinalaman sa matataas na alon. Kaya inaabisuhan natin at gusto nating paalalahanan yung mga kababayan natin dito sa Batanes, sa Babuyan Islands, sa northern coast ng Cagayan at sa Ilocos Norte na mag-ingat at nakadepende po. Makipag-coordinate tayo sa ating Coast Guards para sa posibleng kung papayagan tayo na maglayag. Pero hindi po natin ina-advise, lalo na yung sasakyang pandagat na maliliit lang. At kung maaari, ilayo natin ito sa mga baybayin. Dahil posible yung mga alon na umabot ng 4.5 meters. Meron din tayong nakataas na storm surge warning. Ibig sabihin ng storm surge, ito yung taas ng alon na associated sa mga bagyo. Iba po ito sa tsunami. Yung tsunami naman ay dahil sa earthquake o sa mga lindol. At gusto natin paalalahanan yung mga kababayan natin na nakatira dito sa baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, at yung dulo nitong Ilocos Sur na pinag-iingat natin, lalo na kung nakatira tayo o yung bahay natin ay nakatirik malapit sa karagatan. Posible, kapag nagka-storm surge, ay madama yung bahay natin. Kaya umiwas muna tayo at ilayo din natin yung mga sasakyang pandagat natin sa baybayin. At yan po yung ating update. Ang i-release natin na next na Tropical Cyclone Bulletin ay mamayang alas 5. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.